Senate President Cheese Escudero na hindi kailangang simulan agad ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Muli rin niyang iginiit na hindi siya interesadong maging vice-presidente sakaling ma-convict si VP Sara. Deputy Treasurer Marino also explained, I hope you remember this time. You also mentioned that the 23, you mentioned 23 days on the average, right? Yes, last time. Yes. Within which to process the claims. And you specifically mentioned that this is the period for processing good claims. Congressman Isidro Ungab, ang nakita ko dapat at least isang doktor na nagkaroon ng experience dito sa syntax law at universal healthcare law at ako'y naging PhilHealth Director 2016 to 2019. So ibig sabihin, meron kang karanasan para rekisain ito at ang pagbibigay ng zero subsidy sa ating budget ay talagang unconstitutional. Kaya rather than magkaroon tayo ng mga bashing or ranting sa social media, idulog mo na sa Korte Suprema para sila mag-decide once and for all kung tama at dapat may temporary restraining order kasi hindi kakayanin ng PhilHealth na bayarin lahat ang mga utang nila, lalo na ang pangarap ng bago nating President and CEO, Dr. Edwin Mercado. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Pia Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, eto na. Nagkaroon na ho ng live hearing kahapon na. Live Supreme Court oral arguments. People of the Philippines versus BBM, Bersamin, Romualdez, Escudero. Yan ho yung live kagabi, kahapon. At ito ang pag-uusapan natin. VP Sara panalo sa korte. Impeachment na pornada. Romualdez pinakomento na sa impeachment ni Inday. Talaga naman dapat magkomento dahil hanggang ngayon, itong mga ito ay nagpipipihan, ha? Hindi natin alam bakit walang statement. Humihingi pa ng ilang araw. Hindi na ho pwede. At meron din na dito, SP Cheese Escudero nandigan na di kailangan simulan agad ang impeachment trial kay VP Sara. Nako, alamin natin yung mga pag-uusap. Tapos si Mr. Lechon, Lechon, naghain ng petition sa Supreme Court laban kay ES Bersamin at sa Kongreso. Nako, eto na. Maglalabasan ng katotohanan. Pero syempre, bago natin simulan natin talakayan, reaksyon, isang like, isang share, samahan mo na subscribe para lagi ka nakakatanggap ng ating daily upload at syempre i-bell mo para yung notification agad-agad mo makuha. Ito na, simulan na natin na panalo na si VP Sara dito. Tayo ay magbunyi. Ready ka na ba? Oo, ready na natin ang sarili natin dahil alam na natin ang mangyayari. At yung mga pautot, yung mga pautot na kunwari ay kasama si VP Sara, sa panagutin, bakit mo sasama si VP Sara? Kung galit kayo doon sa mga kalaban yung pula, doon na lang yung ibuhos. Basta yung mga team suka, sigurado mananalo yan. Huwag niyo hong kakalimutan ngayong Mayo. Buong team suka, huwag sa sinusuka, dahil ibang yan. Oo. Ito, simulan natin. Inatasan ng Korte Suprema ang mababang kapulungan at Senado na magbigay ng komento sa loob ng 10 araw kaugnay ng petisyon ni Vice President Sara Duterte na humihiling na ibasura ang kasong impeachment laban sa kanya. Ayon kay Attorney Camille Ting, tagapagsalita ng Korte Suprema, layunin ng kautosang ito na makuha ang posisyon ng 2 kapulungan ng Kongreso hinggil sa mga isyong inilatag sa petisyon. Matatandaang naghain ng petisyon ang Vice President Sara noong February 18, 2025 na kumukestyon sa legalidad ng impeachment complaint na inaprubahan ng mababang kapulungan noong February 5, 2025. Sa kanyang petisyon, iginiit ni Vice President Sara na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang Kamara sa pagproseso ng impeachment at hiniling niya sa Korte Suprema na pigilan ang nakatagdang paglilitis sa Senado na inaasahang magsisimula sa Hunyo. Kasabay rin nito ngayong araw ay formal na naghain ng petisyon sa Korte Suprema laban sa Kongreso
At kay ES Lucas Bersamin, si Nako. Health Reform Advocate Dr. Tony Lichon na kumukestyon sa konstitusyonalidad ng zero-budget subsidy para sa PhilHealth sa ilalim Eto na. Iba't ibang grupo na ho ang naghahain. May lumalabas na rin sa EDSA. Pero yung sa EDSA, huwag nyo dadamay si BP Sara. Oo. Huwag ho kayong matakot na... Oo. Huwag ho kayong matakot na manalo si BP Sara kasi totoong tao ho ang mga Duterte. Matakot ho kayo dyan sa kalaban yung normal. Dati. Ngayon, di ba, may mga boses. Singilin. Alam naman natin na gusto niyong bumalik. Pero nga, may dungis. Di ba? Kung ginawa niyo lang sana yung ginawa ni Tatay Digong na tamang panunukulan para sa taong bayan, di sana okay yung bango ng pangalan niyo. Kaso wala eh. Oo, talagang sirang-sira eh. Lalo na ito ngayon. Di ba yung nakaupo ngayon, sira na dati, sinira pa ngayon. Tapos may tagapagtanggol pa ngayon. 'Di ba? Normal naman daw magbebenta ng ginto, anak ng tipaklong naman. Diyos mio, Marimar. Okay, given na. Normal. Saan ba ginagamit? Yung Maharlika Funds, ano explanation nyo sa Maharlika Funds? Nag-post sila. Ang explanation daw, inimbest daw doon sa mining. Anak ng tipaklong. Oo, pandudurobo rin. Mining? Sisirain mo na yung ganda ng kalikasan at hindi pa natin alam kung ano ba talaga yung kita ng mining na yan. Meron ba talaga? Nag-iipon kayo, naghahanap kayo ng ginto, tapos ibebenta nyo. Pag nabenta nyo, wala kayong explanation. Di tas-tas na naman ng kaba ng bayan. Balik natin kay Itchon. Ito yung usapin sa PhilHealth. Pananagutin. Sigurado. Baka nasa California na si Boy Lulong dito. Baka lilipad na ito ha. Sabi-sabi yan. Meron na tayo nakikita mga bali-balita. Pag lumabas ang desisyon, baka mamaya, magtago na ito. ng 2025 GAA. Sa kanyang petisyon, tinutulan ni Lichon ang desisyon ng Bicameral Conference Committee at iginiit na ang pagtanggal ng pondo ay direktang paglabag sa umiiral na mga batas at sa konstitusyon ng Pilipinas na nag-uutos sa Estado na tiyakin ang accessible at inklusibong serbisyong pangkalasugan para sa mamamayan. Ang zero subsidy ng PhilHealth ay labag sa batas. Ayon kay Dr. Lichon, malinaw na ang nilalabag ng desisyong ito ang dalawang pangunahing batas, Republic Act No. 10351 o ang Sin Tax Reform Act of 2012, na nakatakda na 80% ng incremental revenue mula sa sin taxes ay dapat mapunta sa National Health Insurance Program at Republic Act No. 11223 o ang Universal Healthcare Act na nag-uutos na dapat nakapaloob sa General Appropriations Act ang premium subsidy para sa mga Ito nyo, nasa saligang batas na. 'Di ba? Tapos, tinanggal nyo. Ibig sabihin, tinraidor nyo ang bayan. Tinraidor nyo ang saligang batas. 'Di ba? Republic Act No. 1035-51 o Sin Tax Reform Act of 2012 na nagtatakda na 80% ng incremental revenue mula sa sin tax ay dapat mapunta sa National Health Insurance Program. 'Di ba? Ano nangyari? Republic Act No. 11223 o ang Universal Healthcare nag-uutos na dapat napakaloob sa General Appropriation Act ang premium subsidy para sa indirect contribution ng PhilHealth. Yan. Hindi nyo alam yung mga pinagagawa nyo dahil lang gusto nyo kunin ang kaba ng bayan kahit nasa saligang batas o Republic Act, anak ng dipaklong. Kukunin nyo. Ngayon, eto na. Republic Act na rin, Republic Act na rin mga kasama. Eto na yung, tao na ngayon. Iba't ibang grupo, iba't ibang tao na. Sigurado na ito. Diyos mio, Marimar. Tuloy! indirect contributors ng PhilHealth.
Ang zero subsidy na ito ay isang mapanganib na precedent na sisira sa karapatan ng mga Pilipino sa kalusugan, pati na rin sa mandato ng Estado na gawing accessible at inklusibo ang serbisyong pangkalusugan alinsunod sa mismong saligang batas ng Pilipinas. Sobrang pondo o bangkarote? Iginigiit ng Kongreso na may 600 billion na reserve funds ang PhilHealth, kaya hindi na raw kailangang bigyan ng subsidy mula sa 2025 GAA. Ngunit sa oral arguments noong February 4, 2025, tinutulan nito ng Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier na nagbunyag ng mga natuklasan ng Commission on Audit. Ang COA Annual Audit Report ay nagpapakita ng bangkarote na ang PhilHealth. Ilang ulit nang binigyan din ito ng COA sa kanilang mga sulat sa PhilHealth. Ang kanilang reserve fund ay masyadong maliit kumpara sa kinakailangang actuarial estimates. Sa kabila nito, nanindigan si Senate President Francis Escudero na ang 600 bilyong pondo ng PhilHealth ay ebidensya na hindi nito ginagampanan ng maayos ang tungkulin nitong magbigay ng benepisyo sa mga miyembro. Ang defending na ito ay dapat magsilbing wake-up call para sa PhilHealth upang gawin nila ang kanilang trabaho. Ayan, ako ito na, nagkakaalaman na. Konting kimbot na lang, baka meron na talagang mapatalsik, yung totoong talsik hindi yung biro-biro o kagaya nito. Medyo okay yung sinabi ni Chis dito Dahil yung isa pinipilit yung kagustuhan madaliin daw sa March. Pero ito, iginiit O, tignan natin kung ano yung balita dito. Nanindigan naman si Senate President Cheese Escudero na hindi kailangang simulan agad ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Muli rin niyang iginiit na hindi siya interesado maging vice-presidente sakaling makonvict si VP Sara. Nasa frontline ng balita niya, si Mayan Los Baños. Walang dahilan para magpatawag ng special session para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang iginiit ni Senate President Chis Escudero sa isang press conference sa Sorsogon. Ayon sa senador, pwede lang siyang magpatawag ng special session kung una, pumayag ang majority at minority leader ng Senado pati ang House Speaker sa hiling na special session. At pangalawa, kung ang dahilan ng pag-convene ng session ay para sa isang urgent legislation. Para kay Escudero, hindi maituturing na urgent legislation ang impeachment. Anong gusto niyo, magbulungan tayo? Hoy, kunwari may urgent legislation, papa-request ako. Pero pag-usapan natin talaga impeachment Yung palang mali na Hindi ba? Dagdag pa ni Escudero, pwede lang na automatic mag-convene ang Senado at Kamara kapag namatay, na-impeach o hindi na kayang gampanan ng Pangulo o pangalawang Pangulo ang kanilang tungkulin at kailangang pumili ng hahalili sa pwesto. Pwede rin daw kung nagdeklara ng martial law o gera ang Pangulo at para magproklama ng nanalong Pangulo at pangalawang Pangulo sa eleksyon. Hindi binanggit ang impeachment at iisa lamang ang pagkakataong pwede ako humiling ng special session. Wala rin kinalaman ang impeachment doon. At alam ni Senator Pimentel yan, kaya caucus ang hiningi niya. Base sa konstitusyon, oras na ma-convict ng impeachment court ang Vice President, tuluyan na siyang matatanggal sa pwesto. At ang mag-a-appoint ng kanyang kapalit ay ang Pangulo. Mamimili siya mula sa mga mambabata sa Kamara at Senado ng edad 40 pataas. Dahil dyan... Ang tanong, baka magkabaligtad Baka magkabaligtad kung sino matatanggal Kasi marami na nagkakaso. Marami na naghahain. Iba't ibang grupo na rin nangangalampag. Baka ito na yung simula, sabi ni Aling Ledesma dito. Nako, iba to Kaya tignan mo ang Supreme Court magsasalita rito. Abangan natin Pakinggan nyo tapusin nyo yung video na ito. Ito ay kahapon nangyari. Live to, live. Kahapon. Hindi tayo pwede kasi mag-live dahil busy tayo. Kaya ito na yung yung binabanggit natin na Supreme Court oral arguments Ito na. 60 days to process the claims, Your Honor. Yes. So the 60 days include the filing, the period beginning from the filing of the claim up to payment. Your Honor, the receipt of the claims by PhilHealth from our health facilities, accredited health facilities, Your Honor, up to the payment, Your Honor. All right. So you receive the documents, approved documents from your facilities. So from receipt of those documents, your turnaround time is 60 days. Yes, Your Honor, authorized by
law, Your Honor, to process the claim. Yes. Did you always observe the 60-day turnaround time? Your Honor, we are working to process the claims within 60 days, but there are instances, Your Honor, that the claims is processed beyond 60 days, Your Honor. So going to my earlier question, how long, the longest time, what was the longest period it took you, PhilHealth, to process a claim? I'm sorry, Your Honor, hindi ho kami nakadala ng data dito. As mentioned, Yes. we will come up with a report. Yes, submitted, please, Your Honor. please. Thank you po. So, if PhilHealth exceeds the 60-day turnaround time, do you sanction the people who have incurred that delay? Your Honor, there are some instances that, of course, claims will be processed beyond. Your Honor, that is monitored by the corporation as well. And there was an instance, Your Honor, that, of course, the corporation sanctioned an officer, Your Honor. There was once, Yes, only yes, po. once. Yes po. That gives me the impression that there was only one time that you delayed. Not necessarily, Not Your Honor. necessarily. Yes po. So how much time or delay was incurred in that case where you sanctioned the official? Your Honor, I have no record right now, Your Honor. Maybe we can submit the report. And in you that- don't know, you don't recall the sanction imposed? Yes, Your Honor. You don't recall? I don't recall, Yes. Your Honor. So, as we speak, and perhaps you don't have any available data right now, but how much claims are still pending action by PhilHealth as we speak? As you mentioned, Your Honor, I do not have the data right now, but the corporation received claims of 1.6 million per month, particularly January, Your Honor. So that's 1.6 billion claims we received. And of course, the corporation is processing that one. As of January, For the month of January, Your Honor. Alone? 2025. Yes, Your Honor. you already received how many? 1.6 million, Your Honor. 1.6 million. So if you apply the turnaround time of 60 days, how many have you processed already? Your Honor, the By this corporation- time, they should have been processed already. Yes po, Your Honor. Yes. So Yes po. have you processed 1.6 million as of I have no data, Your Honor. But as I we think speak? mga, Your Honor, mga 1.4 to 1.5 million, Your Honor. You have processed, process po. meaning you have approved for payment. Yes, Your Honor. Yes, and you have paid. Yes, Your Honor. Yes. Please give us the data Yes, Your on Honor. these claims. You also, at least Deputy Treasurer Marino also explained, I hope you remember this time. You also mentioned that the 23, you mentioned 23 days on the average, right? Yes, last time. Yes. Within which to process the claims. And you specifically mentioned that this is the period for processing good claims. Yes, Your Honor. Correct. So when you speak of good claims, it means there are also bad claims. Again, Your Honor. Mr. Senior Vice President, Yes, Your Honor. see. So what do you mean by bad claims? Your Honor, claims considered as not good if mayroon po siyang tinatawag tayo ng mga deficiencies. When you talk about deficiencies, it can be return to hospital claims or denied claims, Your Honor. All right. So how long, or on the average, how long does it take PhilHealth to determine whether a claim is good or bad?
Your Honor, in the processing of claims, malalaman po natin, we can PhilHealth identify whether that claims is good or RTEs or denied, Your Honor. And you apply also the 23 days or the 60 days? Your Honor, on the part of the RTEs claims, it is returned to the hospital. Same thing with denied claims, Your Honor. So on the part of the denied claims, it will be the hospital or the health facilities has the chance to appeal, to submit a protest to our regional office. And on the part of the RTEs, Your Honors, these are claims with deficiencies and return to the hospital, and the hospital will submit to refile that claims, Your Honor, for Yes. it to be Do processed. you give these hospitals whose documents have been returned because they are incomplete, do you give them a definite time within which to cure the defects? Yes, Your Honor. The hospital health facilities has 60 days to process, to resubmit the claims or to refile the claims, Your Honor. All right. So 60 days within which to cure the defect. Yes, Your Honor. All right. And then PhilHealth has 60 days also Yes, Your Honor. within which to process Yes, Your Honor. the rectified claim. Yes, Your Honor. And how long does it take PhilHealth to act on the appeal of hospitals or doctors whose claims have been denied? Your Honor, the process of denied claims, it will be submitted again to protest, Your Honor, administrative protest to our PhilHealth Regional Office, CRC, Claims Review Committee. And it will be processed by our Claims Review Committee. If it is approved for payment or granted, Your Honor, it will be returned to our PhilHealth Regional Office Benefit Administration section for processing, Your Honor. But if it is not granted, it will be returned back to the health facilities for our health facilities to look into the action of the PhilHealth CRC. And if, Your Honor, the health facilities wanted again to appeal, the health facilities will submit the claims to our PhilHealth Protest in Appeal Review Department at the Central Office, Your Honor. All right. Based on your statement, financial statements in 2023, the total claims process was only 32.037 billion plus. Yes. The total claims paid was only 32.037 billion plus. Your Honor, the figure is not, sorry, Your Honor, the figure is not matched to our record for December 2023 po. All right. You describe these claims as in course of settlement, which means When we say, Your Honor, the claim is in course of settlement, that is, the claims is on process, meaning received by the corporation, but still on process, the different stages, Your Honor. not yet approved. Not yet approved, Your Honor. All right. Not yet paid. Yes, Your Honor, not yet Okay. paid. So in Can process in before. course of settlement claims also include those that have been approved but not paid? Yes, Your Honor. There are two things, Your Honor, in process and approved for payment but not yet paid, Your Honor. So nandyan pa rin sa corporation, Your Honor. All right. May I ask the IRR and the Citizens Charter of PhilHealth to be flashed on the screen? Yes. Right. Flash on the screen is PhilHealth Citizens Charter, showing the timeline within which PhilHealth should act on the claims. The same timeline is also indicated in the implementing
rules and regulations of the UHCI. True, there is a timeline in IRR and Citizens Charter of PhilHealth within which PhilHealth should act on the claims. But faithfully complying with this timeline is another thing. Theoretically speaking, a prescribed timeline may be delayed by inaction or even suspension of payment. Even though the claims have been approved, payment may still be, for one reason or another, suspended. So, theoretically speaking also, the amounts of payment corresponding to the liabilities which are due and demandable may be reduced by simply slowing down the processing of the claims. So, alisin muna natin tong live na to ha. Total naman, meron ng pag-uusap dito. Ito yung interview kay Dr. Lechon. Alamin natin kung bakit sila rin ay magpapile ng ng petisyon. Nako, kakaalaman na. Sigurado, kakaalaman na talaga. At makakausap po natin ngayon ang health reform advocate na si Dr. Tony Lechon. Dr. Tony, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa iyo, Pinky, at sa lahat ng nanonood sa programa ninyo. Doc, ano po ang nagtulak sa inyo para po questionin itong naging pasya ng gobyerno na zero subsidy sa PhilHealth? Yan ay unconstitutional kasi ako ay personal na kasama sa naglabi ng sin tax law para mapondohan ho ang PhilHealth natin. Na ang dream natin na yung out-of-pocket expenses natin, pag napasa universal healthcare, ay maging mga 10% na lang babayarin. So nag-violate siya ng sin tax law kasi hindi ka nagbigay ng subsidy for this year. Number 2, binayolate ang universal healthcare na dapat popondo. Ako yan, narinig nyo na. Binayolate yung sin tax law, universal healthcare. Sino nag-violate? Violate. Nako, eto na nga. Dapat pag sumagot, sigurado, alam na. Pag hindi sumagot at nagpipipipihan, alam na rin. Pondohan mo siya every year. Ang pangatlong violation ay hindi mo binigyan yung indirect contributors, yung senior citizens, yung indigents, yung PWD, at saka yung nagpo-4Ps. So ang pakargo ng babayarin for universal healthcare ay yun pong direct contributors na kinakaltas ng sweldo every month para ho masustenan ho ito. At ang pang-apat na mali po, hindi ho nila nilibro ang COA report. At during the February 4 na oral argument, sinabi ho ni Associate Justice Amor Javier na ang COA report sa 3 taon mula 2021 to 2023 ay bankrupt na ang PhilHealth. So the fact na nag-divert ka na 90 billion or 60 billion tapos hindi ka nagbigay ng subsidiya, talagang lalong napadiin tayo sa ganitong problema. At hindi natin may increase ang benefit package, hindi natin mabababa ang premium rate at ang out-of-pocket expenditure natin pag na-hospital ay hindi bababa. Yan ho ang pinanggagalingan po. At ako po mag-isa lang dito kasi ayaw ko mabahiran ng politika ang ating presentation. Academic lang po. Kahit na, Doc Tony, kahit na po marami ang umangal dito sa zero subsidy sa PhilHealth, mag-isa po kayo dito? Mag-isa po ako kasi ang tingin ko, baka po, doon nag-file ho ang isang grupo, si Atty. Vic Rodriguez, Congressman Isidro Ungab. Ang nakita ko, dapat at least isang doktor na nagkaroon ng experience dito sa sin tax law at universal healthcare law. At ako'y naging PhilHealth Director 2016 to 2019. So ibig sabihin, meron kang karanasan para rekisain ito. At ang pagbibigay ng zero subsidy sa ating budget ay talagang unconstitutional. Kaya rather than magkaroon tayo ng mga bashing or ranting sa social media, idulog mo na sa Korte Suprema para sila mag-decide once and for all kung tama at dapat may temporary restraining order kasi hindi kakayanin ng PhilHealth na bayarin lahat ang mga utang nila, lalo na ang pangarap ng bago nating President and CEO, Dr. Edwin Mercado, ay maibaba ang gastusin from 44 to 47% to 30% at the end of the term of President Bongbong Marcos. Okay, But how Dr. can Tony, you achieve that? Opo, Yeah. isa-isahin lang po natin. Isa pong importanteng inyong sinabi kanina ay yung pang-apat na argumento ninyo. Dahil nung oral arguments nga po, sabi po nung isang justice ay lumalabas na bankrupt umano
ang PhilHealth. Yun po ang tanong bakit ho kaya lumabas yung ganon coming from supposedly the COA report when in fact ang rason po hindi ho ba ng mga mambabatas ay dahil ang daming excess or surplus funds ng PhilHealth kaya hindi na daw kailangan pa ibigay yung subsidiya para sa tinatawag na indirect contributors. Well, ang tingin ko dyan, hindi ginawa ang spade work ng PhilHealth Board na rekisain ng COA report. Kasi nung nandun ako sa PhilHealth, tinitingnan ho namin yung COA report at saka audit report at saka yung actuarial analysis. So bago ka ho magsabi na ikaw ay hindi bankrupt or okay, stable ka, dapat rekisain mo. Meron na palang disallowance at saka COA report na mababankrupt ka. So lalong nasadlak. At yun, ang nagtulak sa bicameral kasi hindi naging transparent ang PhilHealth about the COA report na paglalangan tuloy ang bicameral committee, ang Senate at lower house at maging ang Pangulo kasi sinabi nila, okay sila, yun pala, bankrupt ka na pala. At yun ay narikisa during the oral arguments ng February 4. Opo. So yun Ito ang po yung- problema dito. Ito po yung oral arguments ni Huba tungkol doon sa pag-transfer ng 60 billion pesos to the National Treasury na sana ang plano ay 89.9 billion pero nag-TRO nga ang Korte Suprema. Tama po. At yun ay kaduktong ho nung aking pagdebate kasi kung naaral nila ng PhilHealth at ng Kamara at ng Senado na may COA report na bankrupt na palang PhilHealth, di sana hindi nagbigay sila ng subsidiya na nire-request sa 71 billion. Yun ho yung argumento. So Okay. yung spade work, hindi nila ginawa at ang financial statement na pinresent nila ay kulang. Meron pa nga silang utang na 1.1 trillion yung insurance contract liabilities. Ang nilalabas lang nila yung reserve funds. Pero meron pala silang utang at may COA report pala na sila ay bankrupt na. All right. Maraming Ayan. Pinakailaman kasi. Agad-agad, Naku po. Ayan, mamayang hapon, abangan nyo yung upload natin. O kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuliti sa mga balita, issue, at reaksyon ng bayan. I-like, share ang video. Salamat. Bye-bye.